Alam nyo ba na may tatlong paraan kung paano natin mapapalipad itong DJI Neo? Hello mga kagala, sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung tatlong paraan kung paano makontrol itong DJI Neo para makakuha kayo ng iba't ibang shots, pictures, videos, drone shots, low shots, medium shots, coming up. Unang paraan yung kanyang palm control. So ito po ay pinapatakbo ng AI. Pwede natin siya makontrol kahit walang controller na gamit-gamit. So nandito po yan sa mode niya. So una, ang gagawin po natin, i-open natin yung drone. Ang pag-open ng mga devices ng DJI drones, press and long press. Yan. Pag nakita nyo gumalaw na yung mga propeller, tapos yung tunog, tapos nakita nyo na umiilaw yung mga indicators dyan, ibig sabihin, naka-open na yung ating drone. Then next, itong palm control, meron siyang iba't ibang flight modes. Actually, 6. So, maririnig nyo po yan pag pinress nyo itong mode button. Drone, ang ibig po sabihin ng drone, lilipad yung drone palayo sa inyo habang tumataas, lumalayo siya, kumukuha siya ng shots. Then pagdating dun sa dulo, i-stop niya yung video, then babalik siya ulit. Magre-record na naman. Then pagdating sa inyo, pagbalik sa inyo, ikakat niya po yung video. So ngayon, paliliparin natin yung drone gamit yung drone na settings. So i-set nyo lang siya, make sure na nasa drone yung kanyang mode. I-press nyo lang yung button, then maririnig nyo po kung gaano kalayo yung range. Babanggitin niya kung ano yung flight mode, tapos gaano kalayo yung range. Drone. Naka-drone setting siya, tapos 10 meters. Drone. hold nyo lang. 2, 10 1. meters daw yung ililipad niya sa likod. So 10 meters yung layo niya galing dun sa subject. So make sure na wala po siyang tatamaan within 10 meters kasi pwedeng bumagsak yung inyong drone. So maririnig nyo yan dun sa drone mismo. Sasabihin niya 10 meters, 5 meters. So make sure na open yung likod. So yan, kumukuha na siya, papalayo, tapos papalapit, nagre-record din siya. So pagbalik niya sa atin, yan na siya. Yan. So lagay nyo lang yung kamay ninyo, automatic magla-landing na yung inyong drone. The next, circle, ito pwede kayong mag-shots ng 360 degrees ng isang scenery or isang spot. Kung gusto nyo kunan yung palibot, piliin nyo lang po yung circle. Then, ang gagawin po ng drone, iikot yung drone sa inyo. Nakatutok po yung camera. So, pwede kayong sumunod na nakaharap sa drone or hayaan nyo lang yung drone na umikot. Then, pagbalik niya, pag nakompleto niya na yung buong 360 degrees, babalik ulit sa inyo yung drone, tapos i-stop niya po yung recording. Isa pang mode, yung rocket naman, ito, kung nandito kayo nakatayo at naka-rocket mode siya, pag pinindot niyo po yung start, ang gagawin ng drone, aangat siya, tapos yung kanyang gimbal, tututok sa baba, kukunan niya kayo habang tumataas yung drone. So para siyang top view. Then maganda dito, pwede mo siyang iset yung drone ng umiikot habang tumataas. Pwede rin siyang steady, pwede yung umiikot habang tumataas. Pagdating dun sa taas, mag-i-stop siya ng recording, then habang bumababa, nagre-record na naman siya ulit. So pwede nyong laruin yung inyong position para iba-iba yung shots na makukuha po ninyo. Ngayon, subukan naman natin yung rocket. So yung rocket naman, pataas ito. So make sure na wala siyang tatamaan sa taas. So, pakinggan natin kung gaano kalayo. 10 meters yung kanyang rocket. 2, 1. Lumilipad na siya. Yan. So, lumilipad na yung drone natin pataas. Yan, kinukunan tayo. Nagre-record siya pataas. Tapos, pagbaba, magre-record din siya ulit. Yan. So, umiikot yung settings natin ng drone ay naka-rotate habang tumataas yung drone, umiikot siya. So, naka-rotate yung ating rocket settings. So, yan.
Tagal niya bumaba. Yan, kumukuha pa rin siya. Pagdating niya doon sa taas, stop siya ng recording, tapos pababa, mag-start na naman siya ng pagre-record. So yan, malapit na yung ating drone. Ito na siya. Ayan na. Alright. Ano siya? Okay na. Spotlight. Yung isa pang mode ay yung spotlight. So dito naman sa spotlight, ang mangyayari, pag pinindot nyo yan at lumipad na yung drone, naka-stationary siya. Kung saan nyo siya pinalipad, dun lang siya. Then kayo, pwede kayong umalis, pwede kayong pumunta sa isang lugar. Ang gagawin po ng drone, kayo yung nasa center ng frame. So susundan kayo ng camera, lilipad siya, tapos kung pupunta ka sa kaliwa, haharap lang po yung drone, pero hindi siya umaalis. Yan po yung spotlight. So pwede siyang gamitin para videographer ninyo, no? Pwede siyang kumuha ng shots habang nagba-vlog kasi pwede niyo po i-record yung audio gamit yung DJI mic or even cellphone. So mamaya explain ko sa inyo kung paano i-record yung audio. Yung isa pang mode ay yung direction track. So itong direction track, pwede niyo pong paliparin yung drone, tapos pwede kang humarap sa drone habang naglalakad. Yung drone naman aatras siya. So pwede kang kunan habang nagba-vlog, tapos para kang merong kasamang videographer or photographer. Lapitan mo lang yung drone, aatras siya ng aatras. So pwede kang mag-vlog anytime. Kung haharap ka sa kaliwa, pipihit din siya sa kaliwa. Ang problema lang po dito, dahil itong DJI Neo ay walang sensor, pwede pong mabangga yung drone sa likod. So habang naglalakad ka, for example, tapos merong object dyan sa harap, di mo napansin, pwedeng tumama yung drone at malaglag. Pero walang problema kasi napaka-durable at napakatibay nitong DJI Neo. Subok ko na siya, ilang beses ko na nailaglag, pero hanggang ngayon buhay pa rin yung aking drone. Ito naman po yung direction track. So ito naman, lilipad siya, pwede tayong lumapit sa drone at lalayo yung drone. So para siyang personal videographer. Close. Direction track. 3, 2, 1. Okay, so naka-close siya, malapit lang yung range ng drone natin. So kapag lumapit tayo sa drone, ayan o. So lalapit lang siya, ayan. So pwede kayong mag-vlog, pwede kayong mag-content habang kinukunan kayo ng drone, lumalayo siya. So pwede kang pumunta dito, ayan, pwede kang pumunta sa gilid, susunod yung drone, naka-center sa inyo yung frame habang kinukunan kayo. Parang meron kayong kasamang personal videographer. Yan. Then, sa pag-record naman ng audio, kung meron kayong action cam, tapos meron kayong mic, pwede nyo ma-record yung audio. Pero kung meron kayong phone at meron kayong DJI mic, meron kayong transmitter, pwede nyo pong i-record doon yung audio. Kung wala naman, phone lang yung meron kayo, punta kayo doon sa app, meron dyang audio button sa kanyang Flymore app, i-open nyo lang yon, i-record nyo yung audio papunta doon sa phone, tapos nakasynchronize siya doon sa footage na kinuha ng inyong drone. So nakasynchronize po yung audio kasi yung app na pang-download nyo ng file galing sa drone, tapos yung audio na ni-record nyo nandun din sa Flymore app. Pag nilipat nyo na yung file papunta doon sa phone, sinisynchronize niya po yung audio tsaka yung video. So hindi na kayo mahirapan maglapat nung audio tsaka ng video. Pinagsama na ng app natin. Yung isa pang mode ay yung follow mode. So dito naman, ang mangyayari, paliliparin nyo yung drone, tapos pwede kayong maglakad, pwede kayong mag-hiking, sumusunod yung drone sa likod. Pwede siyang gamitin pang trail, pag umakit kayo ng bundok, pwede kapag ka nagbabike kayo, tapos pwede rin yung mabagal na takbo ng motor. Itong follow mode na to, meron siyang limitation medyo mabagal yung pagsunod ng drone. Kung mabilis yung takbo ng motor or sasakyan or kayo mismo tumakbo kayo ng mabilis, ang tendency nun, pag hindi na kayo maabutan ng drone, hindi na kayo ma-detect ng AI, i-stop po yung drone, mag-hover lang siya. So i-stop siya, then balikan nyo lang, pag nakita kayo at umabot kayo doon sa range ng drone, susunod na siya ulit. So yan po yung follow mode. Itong mga modes na to, pwede natin siya ma-adjust
yung kanyang settings. Pwede kayong kumuha ng level, mababa lang. Pwedeng medium, yung kanyang taas. Pwede rin yung high, mas mataas yung pagkuha. Pwede rin pong ilayo yung distance. Pwedeng short distance, medium, tsaka far. So, ma-adjust nyo yung settings gamit po yung phone ninyo dun sa DJI Fly app. So, yan po yung unang paraan kung paano natin makokontrol yung drone gamit yung kanyang palm control. Pangalawang paraan, pwede natin siya makontrol gamit po yung cellphone. So, kahit wala kayong remote, ang binili nyong drone ay yung standard lang, walang controller na kasama. Drone, battery lang yung nasa package. Kung meron kayong cellphone, magagamit nyo yun para makontrol itong DJI Neo. So, gagawin nyo lang, bubuksan nyo po yung Fly app. Merong manual mode itong controller na to. So, dito pwede natin siya mapalipad, pwede nyo kontrolin. Nandito yung button sa screen. So, pwede siyang pataasin, palayuin. Ang problema lang po pag gamit natin yung phone, hindi siya ganoon kalayo. No? Meron siyang range, depende sa Wi-Fi na naaabot ng inyong cellphone. So, very limited lang yung kayang ilipad ng drone gamit yung cellphone. For example, ginamit yung phone at nagpalipad kayo, medyo malayo na siya. Pagka nawala na po ng range yung phone ninyo, hindi na naabot ng Wi-Fi, mangyayari po doon, mag-hover lang yung drone. Pwede nyo siyang hintayin, lalapit sa inyo yung drone hanggang sa maabot yung kanyang range, then makokontrol nyo na siya ulit. Or kung gusto nyo po makontrol agad, pwedeng kayo na mismo yung lumapit para maabot ng Wi-Fi yung drone ninyo at makontrol nyo siya pabalik. So kung nasa dagat kayo, for example, gusto nyo kumuha ng aerial shots ng dagat gamit po yung phone, huwag nyo po siyang ilalayo masyado dun sa dagat. Mahirapan po kayong i-control. So baka magkaroon kayo ng problema at malaglag yung drone dun sa dagat. Advisable kung sa dagat nyo siya paliliparin, yung controller po yung gamitin natin. Yung pangatlong paraan po, paano natin siya makokontrol, gamit na yung controller mismo ng drone natin. So ito po yung kasama ng Flymore Combo. Ganito yung kanyang controller. Itong DJI Neo, by the way, pwede siyang makonect sa iba-ibang controllers pa ng DJI. I-check nyo lang po sa kanilang website yung compatibility ng DJI Neo. Pwede rin po natin magamit dito yung RC2, yung merong screen. Yun, mas maganda po yung gamitin dito sa DJI Neo kasi mas malayo na yung kaya niyang liparin compared dito sa regular controller na kasama ng DJI Neo. Then pwede rin natin siya i-connect sa mga FPV, yung joystick, yung controller, tapos naka-goggles kayo. Yan, para naman sa ano yun, sa FPV, first person view. So pwede natin siya mapalibad ng mabilis. So itong controller, gagawin nyo lang, i-connect nyo din po ito sa cellphone. Yung ganito kasing controller, walang screen. So iangat nyo lang to, then ikakabit nyo dyan yung cellphone. Meron naman siyang connector. Meron siyang connector pang Android. Meron din siyang connector pang iOS. Then dito sa ilalim, tatanggalin nyo lang po ito. Yan. Tapos i-connect nyo dito sa controller para meron kayong pang control ng drone. Yan. Yan lang. So ito po, china-charge din. Ito umaabot ng 2.5 hours bago siya malobat. Tapos meron din siyang light indicator. Yan, makikita nyo dyan. Kung 4 pa yung kanyang light, sabihin mataas pa yung kanyang charge. Pwede nyo pang magamit ng ilang beses. Pero ingatan nyo po na malubat yung mga controller, lalo na po yung drone kasi pagka nalubat po yan at napalipad nyo ng malayo, ang tendency niyan, lalanding siya kung saan siya abutan ng lowbat. So kapag ka below 30% at malayo pa yung drone, ibalik nyo na po siya, huwag nyo na siyang isagad. Kasi mag-warning yan siya, kailangan niya mag-return to home bago siya maubusan ng battery. So, very risky yun sa atin kasi nga, kung maraming obstacle at malayo pa yung drone, hindi na siya makakabalik sa atin. So, yun lang yung mga paraan kung paano natin makokontrol itong DJI Neo. Then dito pwede natin iset yung speed ng ating drone. Pwedeng sa C, ang ibig sabihin po ng C, nasa cinematic mode siya.
So mabagal yung paglipad ng drone kasi cinematic shots yung magagawa natin. Then yung N, yan po yung normal. So normal mode ng DJI Neo. Medyo madali-dali pa siyang kontrolin. Makakuha pa kayo ng mga steady shots. Pero yung sports mode, medyo mahirap kumuha ng mga shots na gumagalaw yung drone ng pa-curve, no? Kahit ako nahihirapan dahil hindi naman tayo sanay magpalipad ng drone. Kaya madalas kong ginagamit yung cinematic para dahan-dahan lang siya. Ang gandang tignan ng mga videos kasi cinematic shots yung napoproduce natin. Tapos ito, meron din siyang return to home. Kung ipipress nyo yan siya, babalik siya doon sa kung saan siya lumipad. Bago nyo pong paliparin yung drone ng malayo, hintayin nyo pong magsabi yung inyong controller ng home point updated. So ibig sabihin, updated yung kanyang home point kahit paliparin nyo siya ng malayo. Tapos i-press nyo lang yung home point button, babalik siya kung saan siya lumipad. Pero meron po itong mga settings na kailangan natin iset para kung bumalik man siya ng automatic, hindi siya tatama sa mga puno. Meron yan sa phone. Ituturo natin in the future. So pag pwede nyo siya kasing iset ng 30 meters muna, aangat siya ng mataas, tapos babalik siya kung saan siya lumipad. Yun ay safe kasi nga wala siyang tatamaan na ibang mga obstacle. Pero kung nakaset po yun ng mababa, halimbawa 5 meters lang or 10 meters, paglipad niya ng 10 meters, naabot niya na yung nakasetting dun sa phone, lilipad na yan pabalik. Kung merong puno sa dadaanan niya, pwede siyang sumabit. So yun po yung isang problema. Kaya siniset siya ng mataas. So ituturo natin in the future kung paano yung mga safety ng pagpapalipad ng drone, yung mga basic na kailangan natin matutunan para tumagal sa atin yung ating mga drone. So yan lang po mga kagala, abangan yung mga susunod pa nating gala dito sa Palawan. Iikutin natin, kukuha tayo ng mga iba't ibang shots, videos, pictures gamit itong DJI Neo. Maraming salamat. Bye-bye!